O eto pa, isang kabobohan, si Ridon. Sabi ko nga sa inyo, pare-parehas mga tanga yan. Si Ridon, si Chua, si De Lima, si Luistro, pare-parehas mga bobo yan. O eto, pakinggan natin itong balitang to. Nakarehistro sa Land Transportation Office o LTO ang ilang sasakyang binanggit ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Base yan sa mga inilabas na dokumento ni House Justice Committee member at Bicol Sara Party List Representative Terry Redon. Ayon sa records, 14 na motorsiklo ang nakarehistro kina Madriaga at kanyang anak. Pero 6 sa mga ito ang nailipat na sa ibang may-ari. Nasa listahan ang 2 Harley Davidson at 2 Ducati na motor na sinabi niyang pinondohan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. LTO registered din ng FJ Cruiser na ginamit sa pag-deliver umano ng duffel bags ng pera mula sa confidential funds. Ayon kay Rido, patunay ito sa may mga hindi natutugma sa mga pahayag ni Madriaga, pero mayroon din daw itong mga binabanggit na katotohanan. So umamin siya. Umamin ito si Pisngi. Si Beke, yung may Beke. O, lagyan mo ng tina yan, yung kulay blue para umimpis yan. Umamin siya na merong mga hindi nagtutugma si Madriaga na mga impormasyon. Doon sa mga impormasyon niya, meron din naman tumutugma. Ano yun? Totoong may Harley Davidson, totoong may FJ Cruiser, totoong merong Ducati. Oh, pero totoo ba na para kay Inday Sara yun? Hindi niya alam. Basta totoo lang. Oo, gago. Walang hindi naniniwala doon sa mga sasakyan na pinagbibili niya. Ang daming pera niya, magnanakaw yan, sindikato yan eh. Kidnap or ransom yan. Kaya maraming pera yan, maraming mga pambili ng sasakyan yan. Ang tanong, papaano mo i-connecta itong mga sasakyan na ito kay Inday Sara? Iyon yung sinabi niya eh. Oh, yun yung sinabi niya eh, na binili niya ito para kay Inday Sara. Binili niya para kay Inday pero wala siyang patunay na ginamit ni Inday yung mga motor na yan. So inamin dito ni Tanga, inamin nito ni Inutil na oo, totoo po yun na itong si Madriaga, meron siyang mga hindi kumukonek, pero meron din kumukonek. Pero hindi kumukonek sa mga Duterte. Hindi ba may kasabihan nga tayo, falsis uno, falsis omnibus. Sabi doon, ang Latin yun, ang ibig sabihin na ang maling isa, pag nagkamali ka sa isa, mali ka na sa lahat. O, parang halimbawa, nag-solve ka ng mathematical equation. Oh, boom, nag-solve kang ganun. Pak. Tapos, tama yung sagot mo. Pero yung teacher, alam ko kung gago ka o hindi. Siyempre, teacher ako eh. O, titingnan ko yung mathematical mo. Tama yung sagot eh. Pag binilugan mo ganun, check yung sagot. Oh, now, how did you derive from this answer? Papupuntahin ka ulit yan kasi nag-engineering ako. Papupuntahin ka sa sa blackboard ulit, ipaliliwanag sa'yo. Oh, cosine ganito, tangent ganyan, bam, cancel, over, cancel, reciprocal. May mga ganun yan eh, para makakuha mo. Ngayon, pag naputol ka doon, paano ka nag-come up dito? Paano mo nakuha yung sagot na yan? Kung mali yung solution mo. So kung dito pa lang sa taas, nagkamali ka na, putangin na, paano mo nakuha tong tamang sagot? Ibig sabihin, nag-cheat ka, alam mo lang yung tamang sagot, putya, hinabaan mo yung solution, yung pag-solve mo ng equation para lang magmukhang tama. Pero kapag pinaulit sa'yo, pinasundan from start, paano ka nag-derive doon sa come up doon sa sa sagot na yon. Hindi mo na ma-prove. Ibig sabihin, putyang ina, nandugas ka. Sa 10 ebidensya, yung siyam dyan tama, pero yung isa pineke mo. Yung siyam na ebidensya, mali na yun. Falsis uno, falsis omnibus. Ganon yung ibig sabihin nun. So kung sinasabi dito ni Terry Redon na ito si Madriaga, merong hindi nagtutugma sa kanyang mga testimonya, lahat na ng testimonya niyan, palpak. Oo, admissible na yan. Hindi na hindi na credible yung testigo na yan. Ganon lang yun. Ang isang sinungaling na testigo, pag nagsinungaling sa isa, sinungaling na yan sa lahat. Ganun ang patakaran sa korte. Abogado daw ito eh. Akala ko hindi abogado kasi tatanga-tanga eh. Sabi nila abogado daw. Diyos ko po. Sinabi niya na binili ko itong mga motor na ito para kay Inday. Kanino nakapangalan? Sa akin. Gago, binili mo para sa sarili mo yan. Putangin na mo. Binili mo yan para sa anak mo. Sa inyo nakapangalan. Gago ka ba? Doon pa lang, palpak na eh. Hindi na nila kayang i-rebat yun eh. Kaya ngayon, lalabas sila ng mga COA report. Maglalabas sila ng mga, kailangan isulit itong pera na ito para paniwalain ulit yung tao. Oo, hindi nyo na maloloko ang tao. Nandito si Boss Dada para i-debunk kayo ng i-debunk araw-araw kahit paulit-ulit. Sa April 22, gaganapin ang susunod na impeachment hearing laban sa vice. Mga kapatid, diba? So yun, doon pa lang wala na sila eh. Doon pa lang iiyak na sila mga bossing. Maniwala kayo, Diyos ko po.
Usaping ano naman tayo, usaping Zaldico naman tayo. Kasi nga, kahapon ulit, nagbitaw ulit ng salita si Pangulong Marcos na iuuwi niya si Zaldico. Si Pangulong Marcos nagpost sa kanyang social media, nahuli na daw si Zaldico. Nagpost siya sa kanyang vlog, sinasabi niya na nagpadala na siya doon ng mga team para mapauwi si Zaldico. Naku po, hindi natin alam kung kanino tayo maniniwala. Sabi ko nga sa inyo, wala naman siyang pinakikitang ebidensya. Kung merong pinakasinungaling na tao sa buong mundo, si Bongbong yun. If there's something that he's doing good, dagdag lang ito doon sa sinabi ni Mayor Isko na he's doing a great job. If there's something that he's doing a great job about, itong pagsisinungaling sa bayang Pilipinas. Kung sa pagdating sa kasinungalingan, pagdating sa pagtatakip, sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, he's doing a great job doon. Pero sa mga nagagawang sa trabaho, sa Pilipinas, Estado ng Pilipino, walang ginawang mabuti itong hayop na ito. Bagkos napakasinungaling nitong kupal na ito. Paulit-ulit kong sasabihin, nagsinungaling yan. Walang pumasok na baril sa Kingdom of Jesus Christ. Pero ang daming baril na pumasok doon. Patong-patong nga yung mga baril doon. Ganun kasinungaling ito. Putang ina, kahit umaga, sasabihin niya gabi na. Ganun kasinungaling yan. Oo, itong baso na ito kulay puti, sasabihin niya green yan. Hindi green yan. Ang ina, ganun katindi magsinungaling ito, harap-harapan, walang kakurap-kurap. Ano talaga ito? Scammer talaga ito. So sinasabi niya, si Zaldico nahuli na. Diyos mio. Wala siyang maipakitang ebidensya. Hinahanapan siya ng ebidensya, wala siyang maipakita. Gustuhin man nating maniwala dahil gusto talaga natin mauwi na si Zaldico sa Pilipinas para mapanagot na natin. Wala tayong pruweba. Animal yan. So ngayon, eto, mga bossing, anak ng tinapay, merong sinasabi, yung gobyerno natin. Pakinggan ninyo. Zaldico Home. Yan po ang mariing pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa inilabas niyang video message tungkol sa pagpapauwi sa dating kongresista. Para sa iba pang detalye live, mula sa Malacanang may expert report si Maricel Halili Mase. Nasaan na daw ba itong siko base dito sa impormasyon mula sa Pangulo? Ruth, base nga doon sa inilabas na video message ni Pangulong Bongbong Marcos na nanatiling hawak ng mga otoridad sa Czech Republic ang pugante at dating Ako Bicol Party List. Nananatiling hawak. Ngayon, kayo as a media outlet, nanghingi ba kayo ng proof about this? Like diplomatic letter, pictures, or at least man lang diplomatic document na na email na talagang under custody si Zaldico. Kasi kung meron, okay, iuwi na yan. Putang ina, sabi ko nga sa isa ko bigyan nyo ko ng papilahin nyo lahat ng Pilipino dyan sa EDSA. Pasampal lang, kahit isang beses, pasampal lang. Putang inang Zaldico na yan. Gusto ko talaga mapanagot yan. Pauwi na natin yan dito sa Pilipinas para talaga maituro niya na yung mga magnanakaw. Hindi ba? Walang hiya na yan. Wala silang maipakitang pruweba eh. Yun ang problema natin. Hindi na tayo naniniwala kay Bongbong. Nuknukan na sinungaling yung buwisit na yan eh. Ano pa? Representative na si Zaldico. Pero gaya nga ng sinabi mo, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na iuuwi dito sa Pilipinas itong si Zaldico at sisiguraduhin daw nilang papapanagutin ito sa mga ginawa. Tiniyak niya. Tiniyak din niya noon na si Pangulong Duterte ay hindi ipapadala sa ICC. Pinadala niya. Tiniyak din niya noon ang ginhawa ng buhay ng mga Pilipino. Ang Pilipino ngayon, hirap na hirap. Wala, traidor ito. Tarantado man ito. Wala man isang salita tong hayop na ito. So sinungaling man ito. So paano tayo maniniwala dito sa pinagsasabi ng gagong to hanggat hindi nangyayari yan or wala silang pinapakita ebidensya? Niya sa mga Pilipino base dito sa video message na Sabi din niya noon, walang impeachment. Hindi ako pabor dyan. Kita mo yung mga nangyayari ngayon, may impeachment kay Inday. Abnormal to, mga bossing. Sabi ko nga sa inyo si Pinocchio at saka ito, magpinsang buo. Sobrang fake news peddler nito. Kung mag-activate na yung isumbong mo ang fake news, po sabi ko sa inyo, maliligo yung website nila ng fake news ni Claire Castro at saka nito ni Bongbong. Kaya nga bagay sila. Kung ako kay Bongbong, hiwalay na si Lisa. Kung kay Bongbong, asawahin na si Claire Castro. Kasi kung yung tatay niya, di ba, magnanakaw. Yung nanay niya, magnanakaw. Nung nagkaanak sila, magnanakaw sobra si Bongbong. Hindi lang magnanakaw, sinungaling pa. Para magkaroon ng magandang salil lahi. Si Claire Castro na fake news peddler, si Bongbong Marcos na fake news peddler. Pag pinag-asawa mo yan, pag nanganak yan, putang ina, pinakasinungaling na bata yan sa buong mundo. Para tuloy-tuloy, sinungaling, magnanakaw, para tuloy-tuloy yung lahi nyo ng mga satanas. Kaya ako kasi iwanan mo na yun si Lisa, si Claire Castro, asawahin mo. Sigurado, pag nanganak kayo ni Claire Castro, bata ka pa naman siguro. Baka mabubuo pa yan si Emilia mo. Siguro pwede pa naman mag-conceive si Claire. Di pa naman menopause yan. Mukhang losyang lang yan, tsaka menopause. Pero siguro pwede pa naman yan.
O para magkaroon pa kayo ng magandang lahi, parang pitbull lang yan, di ba? Labas kanina lamang umaga ni PBBM, sinabi niya na inutusan na niya ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs para pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa Czech Republic nang sa gayon ay matutukan ng husto ang kasong ito ni Zaltico. Magpapadala rin umano sila ng high-level coordination team na magbabantay sa kasong ito ni Zaltico. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Ulol, legal na hakbang eh. Puro illegal ginagawa mo. May paligal-legal ka pa nalalaman. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaltico Ano yung sapat na panahon? Taon na naman yan. O, para mapagtakpan na naman. O, kita mo, ginagamit ngayon to ni Lacson. Sabi ni Lacson, di, ano natin yan? Ipapatawag natin sa Blue Ribbon. May mga ganun pa siya. Yan dyan ni 18 Maris, di niya pa pinapatawag. O, panibagong pambubudol na naman nila to. home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ruth, dito nga lang mga nakaraang araw naglabas din na pahayag itong si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na fake news daw itong kinakalat ni Pangulong Bongbong Marcos. Hininga natin ng reaksyon ang Malacanang tungkol dito sa panibagong pahayag ni Roque, pero sa ngayon ay wala pa silang ibinibigay na pahayag ukol dito. Wala, pucha, imposible yan ha. Si Claire Castro hindi sasagot kay Harry Roque. Pucha, nagkamali sila. Alam nila si Harry Roque pugante. Alam nila si Harry Roque nasa ibang bansa. So alam ni Harry Roque kung anong sistema. Alam nila nag-iimbestiga si Harry Roque. Imposible na si Claire Castro walang masabi ha. Putang ina niyan. Kahit nga, sabi ko nga sa iyo, kahit na kahit gaguhan na, sasagutin pa rin yan eh. Kahit na parabole na, sasagutin pa rin ng ulol na yan eh. Oo, maniwala kayo. Itong the fact na hindi nagsalita si Claire Castro, it sends a signal na or an impression na naku po. Mukhang nambubudol na naman talaga ito si BBM. Oh. Ang malinaw ay yung sinabi ni PBBM na hawak pa rin ng mga otoridad sa Prague etong si Zaltico. Ruth? Basta unahin ko lang muna yung sinasabi mo na hiningan nyo ng pahayag tungkol dun sa sinasabi ni dating Secretary Roque na fake news, pero may sinabi ba ang Malacanang, bakit ni picture man lang o anumang parang senyalis or pagpapakita na nandun nga talaga si Ko, bakit wala daw? Oh, yun nga rin ang ipinupunto natin, Ruth. Nag-message na tayo kanina, nangihingi na tayo dito sa Presidential Communications Office na mga pictures sana ni Zaltico para bilang patunay na hawak nga siya ng mga otoridad dyan sa Czech Republic. Tinatanong din natin kung bakit ilang araw na yung nakalipas mula ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nakuha na nga itong si Zaltico dahil doon sa kakulangan ng dokumento, bakit hanggang ngayon wala pa rin silang inilalabas na mga photos. Pero inaantabayanan pa natin kung anong magiging... Walang sagot. Minessage na nila, walang maipakita. Parang medical certificate lang yan. Kaya niyang mag-jumping jack. Para lang patunayan na wala siyang sakit. Oh, pero ito, wala silang maipakita. Itong masaklap. Ipinost mo sa social media mo. I-video mo pa. Kung nagsisinungaling talaga si Bongbong Marcos, putang ina, expert talaga siya sa pagsisinungaling. Ganun siya ka-eksperto. If there is really something that he's really doing good at, or he's really doing good about, if there is something that he's really good at, ito talagang pagsisinungaling, mga bossing. Oh, talagang harap-harapang ginagawa niya yan. Nangihingi na ng picture, walang maibigay. Pero nagtetestimonya na nahuli at nakakulong. Ito ba yung accountability na hinahanap natin sa mga taga-gobyerno? Yung basta may masabi lang, kahit hindi naman totoo, okay na sa atin. O, ultimong TV5, aso na nila yan. Ganun pa rin. O, walang dapat nagagalit na kayo eh. Dapat nagsasabi na kayo na fake news kaya ito kasi ang Malacanang hindi naman kinukumpirma. Although sinabi na ng presidente, hindi naman lahat ng sasabihin ng presidente, sisirisoy mo kasi fake news Pederman yan. Oh. Sagot ng Malasio tungkol dyan dahil hanggang ngayon, tikumpa ang kanilang bibig kung nasaan yung mga photos na nire-request natin. Ruth? Hindi kasi si Claire Castro, pakita ng visual aid yan. Patungkol sa Duterte, lagi siyang may pinapakitang ganyan. Eto, news clippings. Bakit ngayon wala? Martes na. Duman na Lunes. Kahit Linggo, nagpapapresko niyang luka-luka na yan. Ba't hanggang ngayon wala pa? So, baka fake news nga ito. Di ko sinasabing fake news ha. Pero, kung ako, dahil nga sa reputasyon ni Bongbong, baka 90% fake news talaga to ha. 10% lang yung hindi. Isa pa masaya itong high-level team na ipapadala daw sa Czech Republic. Baka yung high-level team na yan, mga high yan ha. High na high. Baka ganung high yan ha. Hindi yung high level na matatalino yung padala dyan. Baka pasabog lahat yan ha.
O, siguraduhin nyo lang. Iba pa ba yan detalye? Sino-sino kaya ang kasama dyan? At partikular, anong gagawin doon? Wala pang ibinibigay na detalye tungkol dyan, Ruth. Very limited pa yung ibinibigay sa atin na information maliban doon sa video message na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina kasi walang isinagawang press briefing. Si Undersecretary... Wala, imposible yun ha. Imposible yun. O, may bali-balita. Milyon-milyon daw yan per press con ha. Ba't hindi nagpa-press con ngayon? So, fake news ba yan? Ha? Fake news kaya yan? O, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili